Cuadro Alas Casimero sumagot kay Memo Heredia at minura pa. Sinabi kasi ni Memo Heredia sinayang daw niya ang oras kay Cuadro Alas dahil nakinig lang sa kanyang kapatid na si Jason. Ngayon mga tol, sumagot si Jandrel Casimero. Ilan na daw ba ang nahawakan ni Memo Heredia na Pinoy? Lumakas daw ba sila? FU. So tinawag niya na FU si Memo Heredia. May isang post din si Cuadro Alas mga tol na nung panahon daw na lumalaban si Casimero, wala naman si Memo Heredia sa tabi niya. Sadyang malakas lang daw talaga si Cuadro Alas. Kahit ilang Memo Heredia pa daw ang conditioning coach, kung mahina talaga ang boxer, mahina yan. Anong masasabi nyo dyan mga tol? Ito ang payag ni Teofimo Lopez sa balak niya umakyat sa 147 at gustong labanan si Ryan Garcia at si Devin Haney. Pakinggan po natin. They're moving up to 147. Yep. I'm still at 140. So they'll at least get like a little head start of the welterweight division. Teofimo is coming to conquer the 147 division. Whoever wins, Ryan and Haney, put them in front of me, we'll beat them. It don't matter. Either one can get. Sabi ni Lopez, baka raw mauna si Ryan Garcia at Haney na lumaban sa 147. Sabi ni Teofimo Lopez, kung manalo siya laban kay Arnold Barbosa, hindi pa ito aakyat sa 147 pounds. Lalaban pa ito sa 140. Siguro unification ang target ni Lopez sa 140 pounds bago siya umakyat sa 147. Kung aakyat na raw itong si Lopez sa 147, kahit sino kay Ryan at Devin Haney ang labanan niya. Kahit si Jaron Ennis mga tol, labanan daw ni Lopez. Magiging mainit ulit ang 147 pounds kapag nandyan na sila Ryan, Haney at Teofimo Lopez. Magkakaroon na ng matinding kalaban si Jaron Bus Ennis. Samantala, nagpakita naman ng sparring si Rolly Romero. Ito ang kanyang sparring mga tol, oh. Talagang wild punches. Si Rolly Romero may lakas yung kamao niya. Pero sa speed at lakas, pabor talaga kay Ryan Garcia. Kung masingitan ng hook itong si Rolly Romero, pwede itong mag-groggy. Pero kung matamaan din niya si Ryan Garcia, groggy din ang abutin ni Ryan. Natumbang nga si Ryan Garcia kontra Luke Campbell. Hindi pang masyadong power puncher si Luke Campbell noon. Kaya may pag-asa pa rin si Rolly Romero kung makatama ng solid. Wag lang siya maunahan ni Ryan Garcia dahil mabilis at malakas si Ryan. Samantala, Canelo Alvarez nakarating na rin sa Saudi Arabia para sa darating na laban ngayong May 3 kontra William Scal. Undercard nga dyan ang laban ni Jaime Munguia versus Bruno Suras. So magandang abangan din ang laban ni Canelo ngayon dahil matindi rin itong si William Scal. Pero sa odds mga tol, pabor lahat kay Canelo Alvarez. Sa darating na May 4, laban naman ni The Monster Inoue kontra Ramon Cardenas. Marami ang nagsasabi na cherry pick ang ginawang ito ni Naoya Inoue. Pero hindi ito cherry pick mga tol dahil number 1 challenger din ito sa WBA. Ang masasabi kasing cherry pick, wala sa ranking at nandun sa kaduluduluhan. Dapat kasi ang kalaban ni Inoue itong number 1 sa WBC. Pero umatras. Kaya walang nagawa itong kampo ni Inoue kundi maghanap ng ibang kalaban. Kaya lumabas itong si Ramon Cardenas na number 1 sa WBA. Kahit matalo si Ramon Cardenas dyan, ang importante, magpakita ng magandang laban. Hindi yung round 1 lang, todas agad. Para naman hindi boring. Okay mga tol, abang na lang po natin May 2, May 3, and May 4.